Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-5 kabanata ng Efeso at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ang unang kabanata ay tungkol po sa plano ng Panginoong Diyos bago pa man nalikha ang sanlibutan. Ang ikalawang kabanata ay tungkol sa mga hentil na nasa labas ng pangakong ito. At bilang mga hentil ay wala po tayong koneksyon o ugnayan sa mga pangakong ito, ngunit dahil sa biyaya at habag ng Diyos ay naging kabahagi tayo nito. Sunod na kabanata ay tungkol sa mga taga-Efeso na gayong mayroon silang pag-ibig at pananampalataya ay nananalangin pa rin siya para sa kanila upang kanilang matanggap ang karunungan na mula sa Panginoon. May isang bahagi na nabanggit niya ang plano ng Panginoon para sa kanila. At may mga bahagi nito na hindi nila lubos na nauunawaan kung kaya nais silang ipanalangin ni Pablo. Sunod na kabanata ay tungkol sa habag at biyaya. Ang ikatlong kabanata ay tungkol sa ating pananalangin o ang kahalagahan ng pananalangin. Lumuhod si Pablo upang ipanalangin tayo at ang mga taga-Efeso upang kanilang maintindihan ang pag-ibig ng Diyos, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng ating pagtanggap at lubos na pag-unawa na atin pong maipapamuhay ang uri ng pag-ibig ng Diyos. Sunod na kabanata ay huwag maging tulad ng bata. Nabanggit din ang 5 kaloob na mula sa Diyos na maaaring magamit upang lumago at hindi na maging tulad ng bata. Ngayon naman, pagdating sa ika-5 kabanata, ang chapter 5 at chapter 6 ay ang tungkol po sa sasabuhay ng katotohanan na una nang nabanggit ni Pablo. Chapter 5, binibigyan po natin ito ng pamagat, isabuhay ang kapasidad ni Kristo. Kailangan po nating kilalanin ang anak ng Diyos at kailangan din nating lumago tulad ng kapasidad ni Kristo. Paano natin ito isasabuhay? Ang bawat tao ay dapat na tumuon sa isang bagay. Ang ugnayan sa pagitan ng mga tao ay maaaring maging komplikado. Tulad ng isang salita na maaari mong ipahagi sa iba, ang salitang ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon sa iba't ibang tao. Dahil dito ay maaaring magkaroon ng di pagkakaintindihan at kaguluhan. At ang kaguluhan na ito ay madalas na may kinalaman sa tungkulin ng bawat isa o papel ng bawat isa, kung kaya naman mahalagang isabuhay ang bawat nating papel. Bilang ministro ay kailangan kong isabuhay ang aking papel bilang ministro. Bilang ama ay kailangan kong isabuhay ang papel ng pagiging isang ama. Bilang asawang lalaki ay kailangan kong gampanan ito. Bilang staff, kailangan ko ring gampanan ito. Bilang cell leader ay kailangan kong gampanan ang aking pagkakatawag bilang cell leader. Ang lahat nating ginagawa ay may ugnayan
sa posisyon na ating ginagampanan. At sa kabanatang ito ay may ilan pong mga tungkulin na nabanggit. Unang bahagi ay sa verse 1 to 7. Verse 1, dahil kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mga anak na minamahal ng Diyos. Unang papel na ating dapat gampanan ay ang maging anak na minamahal ng Diyos. Magpakaanak na minamahal ng Diyos. Aking napagtanto na kahit na tayo'y ipinanganak mula sa ating mga magulang at maaaring para sa iba matapos silang maipanganak ay wala na silang mga magulang. Ngunit ang bawat isa ay nabiyayaan ng mga magulang. Ngunit sa ating paglaki, sa paggawa natin ng mga desisyon, sa pagtatrabaho ay may mga pagkakataon na kumikilos tayo o nagdidesisyon na parang walang mga magulang. Parang wala tayong sariling tatay. Kung tutusin, lahat po tayo ay may espiritong ito ng pagiging ulila. Sabi sa Heartified Commandments, ang Diyos ang siyang lumikha sa atin at siyang nagmamahal sa atin. Ngunit sa ating pagtalikod ay tila ba wala tayong sariling ama, wala tayong proteksyon. Kaya ang katanungan ay kung paano ba natin isasabuhay ito. Mahal tayo ng Diyos Ama. Ikaw ay mahal ng Diyos. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa ibang tao. Kailangan mo lamang gamitin ang iyong paraan. Ikaw ay galing sa isang mayamang pamilya. Ikaw ay mahal ng Diyos. Ikaw ay maraming pagpapala at maraming habag at biyaya. Nakakatanggap po tayo ng pag-ibig, kung kaya naman dapat mayroon din tayong pag-ibig sa ating buhay at mamuhay ng ayon dito. Noong una ay wala po tayo sa pangako na ibinigay ng Diyos, ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, dahil sa dugo ni Kristo ay naligtas tayo at natanggap din natin ang mga pangako ng Diyos. Tayo ay minamahal. Ang lahat ng ito ay gawa ni Kristo. Ngunit sa pamamagitan ng Diyos Ama na napangyari ang lahat ng ito o ginawa ito ni Hesus Kristo. Kailangan po nating bitbitin ang pag-ibig na ito at isabuhay ang pag-ibig na ito. Dito po ay mayroong katangi-tangi o bukod-tanging punto. Ano ang pag-ibig? Ano ang itsura ng isang anak na minamahal ng Diyos? Madaming mga anak na ang kanilang pagiging anak ay makikita sa kung paano sila magsalita. Sa verse 3, kayo ay mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo ay nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Verse 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabulang pananalita at pagbibirong di nararapat. Ang parehong mga verses na ito ay tungkol po sa ating pananalita at paggawa. Verse 6, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Huwag padadaya. Maaaring di mo alam kung para kanino ang mga salitang iyong natanggap at ang mga ito'y walang kabuluhan.
Madalas, kung tayo ay nasa isang sitwasyon o pangyayari, hindi natin alam kung saan nanggagaling ang isang sulat. Anonymous. Hindi na dapat ito papansinin dahil hindi naman natin alam kung saan ito nanggaling, kung kanino nanggaling at kung kanino din ibabalik. Ang mga ito ay mga salitang walang kabuluhan. Verse 6, huwag kayong padaya kanino man sa pamagitan ng mga pangangatwirong walang kabuluhan. Dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Huwag po tayo makikipag-ugnayan sa ganitong mga uri ng tao o sa ganitong uri ng mga pag-uusap na walang kabuluhan. Kailangan po natin laging manalangin upang tayo'y laging magabayan at mapaalalahanan ng banal na Espiritu. Ang ating pananalita ay dapat na puno ng pagpapasalamat. Hindi dapat nagsasalita ng negatibo at hindi laging nakikipagsabuatan sa di pagkakaintindihan. Sunod sa verse 8 to 18, 20. Maging anak ng liwanag. Maging anak ng liwanag. Verse 8, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Unang parte ay tungkol sa pagpapaalala na ikaw ay minamahal ng Diyos. Kung kaya ikaw ay dapat na mapuno ng pagpapasalamat. Ikalawang bahagi, ikaw ay liwanag. Maaari kang maging bukas at hindi mo kailangang mamuhay sa kadiliman. Hindi mo kailangang magtago, hindi kailangang magpanggap. Sa verse 9, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Kung ikaw ay hindi mabuti, natatakot ka ba na malaman ng iba na ikay hindi mabuti? Kung hindi ka nagsasabi ng totoo, ay ganoon din ang pakiramdam. Ngunit ang isang taong namumuhay sa liwanag ay mabuti, matuwid at totoo. Kanilang ginagawa kung ano ang nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Hindi nila kailangang kumilos sa kadiliman o kaya hindi nila kailangang magpanggap. Sa pamumuhay sa kadiliman ay naroon ang pag-aakusa at naroon ang takot na ikay makita ng iba. Ayaw mong gamitin ang iyong sariling pangalan. Kung tutuusin, noong mga nakaraang taon ay nagkaroon ako ng pananaw pagdating dito.
Nabanggit sa balita ang tungkol sa mga nagpo-post online na gumagamit lamang ng mga pangalan na hindi na kaduda-duda. Ang kanilang mga ginagamit na pangalan ay hindi totoong pangalan bagkus ay peke. Sila ay tago. Hindi totoo, hindi makatotohanan. Hindi dapat tayo nakikipag-ugnayan sa ganitong mga uri ng tao. Verse 13, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Tayo ay namumuhay sa liwanag, at ang mga taong namumuhay sa kadiliman ay hindi po dapat natin pinapakialaman o kaya hindi dapat tayo nakikipag-ugnayan sa kanila. Verse 13, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Ang liwanag na ito ay maaaring malantad kung ano ang nasa kadiliman. Nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Dahil sa liwanag nito, ang mga taong nasa kadiliman ay maaari ding mapabago. Alam natin na ang tao ay nasa kadiliman. Naalala ko nang ako'y nasa paaralan pa, ako ay sumali sa isang business gathering. At hinanap ko ang aking nobya noon upang samahan ako. Pagkatapos noon ay natuwa ako. Kaya ninais kong sumali uli. Pagkatapos ay sinabi ko sa aking nobya na napakagaling na magiging speaker. Kaya kailangan nating dumalo sa business gathering na iyon. Tayo ay dumalo sa business gathering na iyon na nandadaya ng iba. Dahil hindi pa kami naniniwala sa Diyos noon. Kung tutuusin ay hindi tamang uri ng mga speaker ang mga ito, ngunit pumunta pa rin kami. Bilang tao ay kailangan po nating maging bukas at kilalanin na tayo ay nasa liwanag. Tayo'y anak ng liwanag. Ang liwanag ni Kristo ang siyang magliliwanag sa ating buhay. Ikatlong bahagi, maging tao na puno ng karunungan. Verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Ano ibig sabihin ng pagiging matalino? Si Kristo ay
matalino at ang banal na espiritu ay matalino rin. Sa verse 17, huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang taong matalino ay mapupuspos ng espiritu. Dito sinasabi na ang kalooban ng Diyos ay nakapaloob sa salita ng Diyos. Kung kaya kailangan po natin itong basahin at unawain. Kailangan po nating isipin ang salita ng Diyos araw-araw. Ngunit sa bawat nating pagdedesisyon ay kailangan po natin ang paggabay ng banal na espiritu. Kung tutuusin, ito ay isang bagay na aking ikinatutuwang gawin. Sa tuwing nagkakaroon po tayo ng malalaking conference, kami ay nananalangin at hihingin ang paggabay ng Diyos. At sa conference na ito, ano ang mga bagay na kailangan naming gawin? Pagkatapos ay mangungusap ang Panginoon. Kung tutuusin sa paggawa namin nito, ay makakatanggap kami ng paggabay mula sa Panginoon. At pagkatapos ng conference ay aming mapagtatanto ang naging pagkilos ng Diyos. Halimbawa, ngayong September ay pupunta po kami sa Bundok Sinai. At wala ni isa sa amin ang nakapunta na noon. Tila imposible. Walang sino man sa amin ang nakapunta pa doon. Kami ay umaasa lamang sa professional tour guide na makakasama namin doon. Kung kakayanin naming umakyat doon ay hindi rin namin alam. Ngunit sinasabi ng Diyos na mayroong mga taong nakapunta na sa tuktok nito. Kung kaya kami ay nasasabi. Sa prosesong ito ay maaaring may mga elemento na aming hindi maplano ng mabuti. At ano ang mga bagay na iyon? At magsisimula kami mag-isip. Madalas ay maaaring mayroong 10 bagay na hindi namin napagtanto, ngunit kung tutuusin ay baka 3 lang naman. Kung tutuusin, ito ay paggabay din ng banal na espiritu. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung kaya, tayo ay magtatanong sa Kanya at sasabihin ito ng Diyos sa atin. Bawat pagkakataon ay gamitin natin ito upang magkaroon ng interaksyon at ugnayan sa Diyos. Sa aming pagpunta sa Mount Sinai ay maaaring hindi pa kami sigurado kung mararating namin ang tuktok nito, ngunit alam namin na kami gagabayan ng banal na espiritu at tutulungan ng Diyos. Dati ako ay responsable sa ilang mga ministeryo sa ating iglesia at ako'y laging magtatanong sa Diyos. At siya ay nagpakita ng isang larawan sa akin. Na kami nasa entablado at ako'y nakayuko.
Sinasabi ng Diyos na kailangan ko itong gawin ng paulit-ulit hanggang sa hindi ko na kailangan gawin. Ito ay mahalaga. Kailangan nating malaman na ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Kailangan nating maunawaan ang puso ng Diyos. Kailangan nating mapuspos ng Espiritu ng Diyos upang tayo ay maging matalino. Ngayon, sa verse 22 to 33, tungkol po ito sa ugnayan ng mag-asawa, tulad ng ugnayan ng Panginoon at ng Iglesia. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ito ay isang misteryo. Dito ay magkakaroon po tayo ng ilang mga punto. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Ito ay katotohanan, ngunit hindi rin napapangyari madalas. Sa maraming aspeto ng ating buhay ay natututo pa lang po tayo kung paano sundin ang kalooban ng Diyos. Bilang asawang lalaki ay hindi po datin dapat na ipilit ang prinsipyong ito o kaya ay laging ipaalala sa mga asawang babae. Si Kristo nga ay ginagamit niya ang kanyang kapasidad upang pamunuan ang iglesia. Hanggang sa mapagtanto ng iglesia na ang kanilang nais ay hindi ang pinakamainam, kung kaya sila ay babalik sa katotohanan na itinuturo ng Panginoon. Isang halimbawa ay kung bibigyan tayo ng Diyos ng sasakyan at sa ating paggamit nito ay nasira, saka natin ibabalik sa Panginoon upang kanyang ayusin at kanya namang aayusin. Doon po natin mapagtatanto na ang lahat ng binibigay ng Diyos ay para sa ating ikabubuti at ang lahat ng kanyang binibigay ay mabuti. Bilang isang lalaki, ay hindi po na dapat na araw-araw at gabi-gabing ipaalala sa asawang babae na dapat silang magpasakop sa inyo bilang lalaki. Bilang lalaki ay kailangan ninyong ipamuhay kung paano nga ba namumuhay si Kristo. Tumugon sa asawa at tumugon sa kung ano mang kanilang ipinapakiusap. Sunod na punto ay napakahalaga. Verse 28. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili.
Mahalin ang asawa tulad ng pagmamahal sa sarili. Ramdam ko na maraming mga asawang lalaki ang hindi nila mahal ang kanilang sarili. Hindi sila mabuti sa kanilang mga sarili. Kung hindi ka mabuti sa iyong sarili, natural lamang na hindi ka rin magiging mabuti sa iyong asawa. Kung hindi ka mabuti sa iyong sarili, paano mo gugugulin ang iyong oras upang maging mabuti sa iyong asawa? Kung kaya nais kong paalalahanan ang bawat kapatid nating mga lalaki na kailangan nilang maging mabuti. Kailangan ninyong mabuti sa inyong mga sarili upang kayo ay maging mas masaya. At ang mga taong nakapaligid sa inyo ay masasaya din. Ang pagmamahal ninyo sa iyong asawa ay pagmamahal din sa inyong sarili. Ang pagmamahal sa Diyos ay may kaagapay na pagmamahal sa tao. Ang ating mga asawa ay mga tao rin. Mahalin ng Diyos, mahalin ng tao, mahalin ang sarili, mahalin ang asawa. Ang mga ito ay dapat sama-samang lalago. Imposibleng mahal natin ang Diyos, ngunit hindi natin mahal ang tao. Kung mahal natin ang Panginoong Yesus, ay kailangan nating mahalin ang mga taong minamahal niya rin. Sinabi niya sa kanyang mga salita na kung mahal natin ang Panginoong Yesus, kailangan din po nating mahalin ang mga tao o mga tupang ipinagkaloob niya sa atin. At sa kabanatang ito ay kailangan din nating mahalin ang ating sarili upang magkaroon ng kalakasan na mahalin ang ating mga asawa. Dito mapapangyari ang kalooban ng Diyos. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Panginoon, kami ay iyong puspusin. Panginoon, maraming salamat.
Panginoon, aming ibinibigay ang aming pasasalamat sa iyo. Amin pong isinasabuhay ang kapasidad ng Panginoon. Panginoon, naway gabayan mo kami at ang iyong salita ang siyang maging pundasyon ng aming buhay. Panginoon, maraming salamat. Sa ngalan ni Jesus, amin. Sa atin pong binasang mga salita ng Diyos, upang mapuspos ng banal na Espiritu, kailangan po nating tanggapin ang ating pagkakatawag bilang anak ng Diyos. At maaaring napakahirap sa atin na isabuhay ito. Mga kapatid, tayo po ay tumayo, naway mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Naway mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Naway ang mga bunganga natin ay mapuno ng banal na Espiritu. Tayo ay manalangin, atin pong hanapin ng Diyos. Banal na Espiritu, naway puspusin mo kami. Bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa kalangitan. Ang bawat kapatiran ay makakatanggap ng iyong banal na Espiritu. Banal na Espiritu, maraming salamat. Banal na Espiritu, maraming salamat. Banal na Espiritu, ikaw ang siyang pinangako ng Panginoong Hesus. Naway bigyan mo kami ng kalakasan na sundin ng Panginoon. O Diyos, ang nais namin ay ang iyong imahe, nais naming maging iyong minamahal na anak at nais ka naming maranasan at makita maging sa aming mga relasyon. Tayo po ay mag-isip ng maaaring pangyayari sa ating buhay na nagkaroon tayo ng di pagkakaunawaan sa iba. Sinasabi ng Biblia na ang mga masasamang salita ay dapat na mawala sa ating buhay. Mga negatibong bagay at pananalita ay dapat na mawala sa ating buhay. Tayo ay dapat na laging magbigay pasasalamat. Mga kapatid, atin pong pag-isipan ang ating mga buhay, maaring may mga hindi tayo pagkakaunawaan o pagkakataon na hindi natin masabi kung anong nasa kaloob-looban natin, o kaya ang mga lumalabas sa atin ay puro negatibo lamang. Tinawag tayo ng Diyos upang maging kanyang mga anak at binigyan niya tayo ng kapangyarihan pagdating sa ating mga pananalita.
Atin pong ipanalangin ang ating pananalita. Panginoong Hesus, kami ay dumudulog sa iyo. Amin pong inaamin na sa amin ay wala kaming sariling kalakasan. Ngunit maraming salamat sa banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang kami maturuan at matulungan. Panginoon, naway mahabag ka sa amin. Lalo na sa mga di pagkakaunawaan, naway tulungan mo kami at ang banal na Espiritu ang siyang humawak at tumulong sa aming mga emosyon. Naway ang bibig namin ay hindi mapuno ng galit o pag-aakusa. O kaya'y ng pananakit sa iba. Tulungan mo ang aming mga dila upang tulungan o kaya'y maging mabuti sa iba. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa tuwing kami ay nasasaktan o kaya'y nakakaranas ng opresyon, naway ang banal na Espiritu ang magbigay kalakaasan sa amin upang magkaroon kami ng kalayaan at aming masunod ang banal na Espiritu at makapagsabi lamang ng mabubuting salita. Bigyan mo kami, O Diyos, ng mabuti at mahinahon na pananalita. Panginoon, marami sa aming buhay o maraming aspeto ng aming buhay ang naiimpluwensyahan ng mundo. Ngunit banal na Espiritu, naway ang pagkilos mo ang siyang mapangyari sa aming buhay. May mga pagkakataon na kung ano mang nasa isip namin ang siyang sinasabi namin. Kung kaya naman ang nais namin, O Diyos, ay ang banal na Espiritu na patuloy na mapuspos o pumuspos sa amin. Madalas iniisip namin na mga Kristiyano ay hindi makapagbiro. Ngunit ngayong umaga, sinasabi mo sa amin na maaari kaming magbiro, ngunit nang ayon sa kung anong tama at mainam. Bigyan mo kami, O Diyos, ng tamang uri ng pananalita at upang ang lahat naming sasabihin ay ayon at mainam. Bilang otoridad, may mga pagkakataon na ang bitbit namin ay galit. At dahil sa mga ito ay nakakapanakit kami ng ibang tao. Panginoon, tulungan mo kami, linisan mo ang aming mga bibig, linisan mo ang aming mga dila, at linisan maging ang aming mga puso. Ang iyong mga salita ang siyang tumulong sa amin. Naway ang lahat naming sasabihin ay makatulong at makapagpalakas ng loob ng iba.
Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat dahil di lamang kami iyong tinawag bilang iyong anak, kundi anak din ng liwanag. Panginoon, maraming salamat sa iyong sinabi sa verse 28. Dapat mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Ngayon ay atin pong ipinapanalangin ang mga asawang lalaki. Ikaw ba ay may puso na handang matulungan? Kung parte ito ng nais mo, naway magkaroon tayo ng tenga at puso na handang maturuan upang tayo'y matulungan ng Diyos. Para sa mga asawang lalaki, hiniling po natin ang mga kababaihan. Kung maaari ay ipanalangin po natin ang mga asawang lalaki na kasama po natin ngayon. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Naway tulungan mo ang bawat isa sa amin bilang mga asawa. Bigyan mo kami ng tenga na handang makinig. Binigyan mo kami ng asawa na maging katulungan namin. At sinabi mo sa iyong mga salita na iyong ipinagkaloob ang kababaihan upang maging katulungan namin. Panginoon, sa harap mo ay amin pong inaamin na may mga parte ng aming buhay na kailangan ng iyong pagtulong. Panginoon, naway tulungan mo kami bigyan mo kami, O Diyos, ng mapagpakumbabang puso. At sa patulong mo, ay makapasok kami sa iyong kalooban at ang salita ng aming mga asawa ang siyang mapunta sa amin ding puso upang ang kanilang dining tungkulin bilang mga asawa ay mapangyari. Panginoon, kami ay may mga limitasyon bilang lalaki. Naway ang mga asawa namin ay maging katulungan nga sa aming buhay. Panginoon, nais ko na magkaroon ng maayos na relasyon sa aking asawa. Naway buksan mo ang aking puso na sa pagtulong ng aking asawa ay akin nga siyang mabigyan ng kaligayahan. Panginoon, ito ang aking dalangin. Sa pagkakataong ito, atin pong ipanalangin ang bawat isa. Sa ating mga kapatid na babae, kailangan po nating isabuhay ang uri ng buhay na sumusunod sa Diyos. Sa Biblia, sinasabi po doon na kailangan nating magpasakop sa ating mga asawa tulad ng kung paano po tayo nagpapasakop sa Panginoon.
Mga kapatid, maaari po nating ipanalangin ang bawat isa. Naway magkaroon tayo ng kasabikan na sumunod sa Diyos at respetuhin ang otoridad na ibinigay ng Diyos sa atin. Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, ako ay tumitindig bilang asawang babae. Naway magkaroon kami ng puso na handang magpasakop at sumunod sa iyong kalooban. Upang magpasakop maging sa otoridad na iyong iniatas sa amin. Naway makalakad kami sa iyong pagpapala. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at magpuri sa Diyos. Sa verse 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabulang pananalita at pagbibirong di nararapat. Verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay humanap ng 5 katao at magsabi tayo ng mabuting pananalita, salitang nagpapalakas o kaya ay nagpapasalamat sa kanila.
Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapalang bawat isa. Naway ang pabor, ang kalakasan, kapangyarihan na mula sa Diyos ay mapunta sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng pangumagang debosyon upang kami ay mapuspos mo, upang aming mapamuhay ang iyong katangian. Naway maisabuhay namin ang imahe ng Diyos. Panginoon, maraming salamat dahil ang iyong buhay ang siyang nag-iimpluwensya sa aking buhay. Panginoon, maraming salamat. Tayo ay magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Ating purihin ang Diyos. Ating ipagpasalamat na mula Tuesday hanggang Friday ay mayroon po tayong pang-umagang deposyon upang ating maranasan ang salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng magandang simbahan. Maraming salamat sa pagbibigay ng iyong katotohanan. Salamat maging sa iyong mga lingkod na aming nasusundan. Panginoon, maraming salamat at pinupuri ka namin. Taas po natin ang ating mga kamay. Tayo ay tumanggap ng pagpapala. Panginoon, akin pong pinagpapala ang bawat isa. Kayo ay mahal na mahal ng Diyos. Kayo ay may mga kaloob at pabor na mula sa Panginoon. Kahit saan man kayo mapunta, naway sundan kayo ng pabor at biyaya na mula sa Kanya at na makalakad sa Kanyang liwanag. Kahit anong pa mang inyong iniisip ay naway malisan ninyo ang negatibong mga bagay. Naway magbigay kayo ng kalakasan sa iba. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay akin ko kayong pinagpapala. Kahit ano pa mang desisyon na inyong gagawin, ang karunungan na mula sa Diyos ang siyang maghari sa inyong buhay. Aking pinagpapala ang inyong buhay mag-asawa. Kung paano minamahal ng Diyos ang iglesia at minamahal ng asawang lalaki ang kanilang mga asawang babae. Aking pinagpapala ang mga asawang babae na kanilang respetuhin ang kanilang mga asawang lalaki. Pagdating sa mga single, naway magkaroon kayo ng kaligayahan na mula sa Panginoon. Pagpalain ang bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang pangumagang debosyon. Magandang umaga.